Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkilala kay Jesucristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang mga maling akala ay mabigyan nawa na wastong kasagutan, at ang katatagan sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya ring tumatawag sa atin upang bahagina ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa paninirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyo pananampalataya ang kabutihang asal sa kabutihang asal ang kaalaman ang pagsupil sa sarili ang katatagan sa katatagan, ang kabanalan sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mong tugunan, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at mananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas, ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin.
Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay paparangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po lahat. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y Kaniyang iniligtas. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta na niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan. Binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari ay nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok nito sa ulo at dinusta. Nagutos naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahaga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na takpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Sa karanasan po natin, anong pakiramdam ng isang taong hindi tinatanggap sa isang komunidad? Yung bang feeling po ninyong you are not at home, you are not at peace to work with them. Especially po sa opisina. Siguro po kung kayo po empleyado ng isang malaking kumpanya, anong pakiramdam niyo po kung hindi kayo tanggap? At ano naman pakiramdam po ninyo? Hindi naman siya ang may-ari, pero higit pa siya sa may-ari ng kumpanya. Para ba sabihin natin, yung pinaka-manager na may-ari ng kumpanya, ang feeling niya, siya ang may-ari. Minsan, sabihin po natin, sila ang malupit kaysa may-ari ng kumpanya. Kaya kung titingnan po natin, ano kaya kinalaman nito sa ating ebanghelyo? Mayroon po. Malaki po ang kinalaman nito. Sa ordinaryo po nating pamumuhay, may mga ibig sabihin po ito. Katulad po ng sinabi ko po kanina, ano pakiramdam mo pag kung ikaw ay hindi tanggap? At ano man ang pakiramdam mo sa isang kumpanya na hindi naman siya ang boss, hindi naman siya may-ari, pero para siya tagapagmana. So medyo ikakaiba po yon. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, anong gustong tukoy dito ng ating Panginoon? Kasi ang konteksto ng ating ebanghelyo ay natutukoy sa mga Hudyo. Alam naman po natin mga Israelita, ang pinili ng Diyos, the chosen people of God. At bilang pinili ng ating Panginoong Diyos, syempre mahal na mahal niya ang mga Israelita, ang mga Hudyo. Sabi nga po sa ating ebanghelyo, ang Panginoong Jesus ay nagsasalita ng patalinghaga. At ang patalinghagang ito'y pasagi sa kanilang pamumuhay. Kaya nga po mga kapatid, itong mga saserdote, mga Pariseo at Saduceo, even po mga matatandang bayan, ito po yung mga kinikilala sa lipunan sa mga Israelita. Bilang pinili ng ating Panginoon, sabi nga po sa ating ebanghelyo, ang may-ari ng ubasan ay nagpatayo ng kailangan para sa ubasan. Ipinagkatiwala ito sa mga katiwala niya. Pero ang ginawa ng mga katiwala sa may-ari ng ubasan na nagpadala ng kanyang utusan, anong ginawa nila? Pinahirapan, pinatay. Lahat po yun. Hindi tinanggap ng mga Hudyo. Maraming pinadala ang ating Panginoong Diyos ng mga propeta, mga hari, magagaling na pinuno. Pero anong ginawa nila? Pinatay lahat. Kahit ang may-ari ng ubasan na pinakaiisa niyang anak, na alam niyang igagalang nila ang anak niya sapagkat siya may-ari ng ubasan. So, anong ginawa ng tagapamahala? Pinatay. Sabi nga, ito yung tagapagmana, halikayo't patayin po natin. Even po yung may-ari, anak ng may-ari, pinatay nila. So, ano ibig sabihin po nito? Ito po si Jesus na pinadala ng Ama, pero hinatulan ng kamataran ng mga Israelita at mga Hudyo. So makikita po natin ganong kalupit ang isang taong naiinggit. Ganong kalupit ang mga taong alam po na naman natin na hindi sa kanila pero kinukuhan nila. Marami po dyan sa atin di po na. Sino po ba itong mga gumagawa nito? Yung mga may pinag-aralan, yung mga land grabbers, marami po niyan. Hindi sa kanila, pero ninanakaw nila. Kaya nga po, kung titingnan po natin, kung malupit na ang mga Hudyo, ay nagiging malupit din ang ating mga kapatid na Kristiyano o mga Katoliko. Yun ang sinasabi natin Katoliko by name. Pero, pinakikita lang nila sila ay religious. Pinakikita na't nababanggit ang mga verses sa Biblia
pero sa pamumuhay ay kakaiba. Ano bang purpose? Bakit ngayon yung ginagawa? Para makita ng tao na sila parang religious ito, for what? Ginagamit na pang, pero sa totoo lang, hindi po ganun yon. Kaya may mga taong ganyan. At ang mga taong ganyan, meron sa lipunan, meron sa gobyerno. Kaya nga po, mag-ingat tayo. Sabi nga ng ating Panginoon, na nung nalaman na ang may-ari ng ubasan na anak pinatay, anong ginawa niya? Siya mismo ang pumunta. Sabi nga, papatayin at ibibigay sa iba ang ubasan. At anong kahulugan nito sa ating buhay? Lahat po tayo kumpleto, may kamay, may paa, may ulo. Normal po tayo. Normal yan. Yan ang bigay sa atin ng Diyos. Kung normal yan, pahalagahan mo. Pahalagahan mo talaga kasi binula sa iyo ng Diyos yan eh. Buo yan eh. Walang lapis, walang kulang. Pero anong ginagawa po natin? Inaabuso. Paanong pag-abuso? Inaabuso natin ang kalayaan na ibinigay sa atin. Example na lang po. At ito po yung realidad. Bisyo na lang po. Alak, babae, sugal, o iba't iba pang mga bisyo. That is why minsan yung katawan po natin, after 20 years, na ginagawa natin walang paulit-ulit lagi pag sinabing bisyo, paulit-ulit po yon. Kaya dumadating yung point, na nasa edad na tayo, 20 o 40, may nararamdaman na tayo. Ay bakit? Ay inabuso mo eh. Yung ubasan ay binigay sa iyo ng Diyos na kumpleto, inabuso mo. Hindi mo tinanggap ang iyong responsibilidad. Naging makasarili ka katulad ng katiwala ng amo sa kanyang ubasan. Naging abuso. At pag ikay naging abuso sa sarili mo, kaya nga naging abuso, malakas nga eh. Pero hindi habang panahon malakas, there will be a time, sisingilin tayo. At ito, sa ating Ebanghelyo, siningil na may-ari ng ubasan. Pinatay. So, ibig sabihin, tayo po bilang isang Katoliko, tayo ang gumagawa ng paraan para tayo ay magkasakit. Hindi natin pinapahalagahan ang ubasan na ipinigay sa atin ng Diyos. Normal lahat, everything, pero dahil sa ating kapabayaan, dahil sa pagiging makasarili po natin, wala tayong respeto sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yun po ang nangyayari. That is why sa buhay po natin, kailangan pahalagahan po natin. Kaya nga yung mga Hudyo, hindi papapahalaga sa pagpapadala sa kanyang mga utos, sa kanyang mga utosan kahit ng kanyang anak. Hindi pinahalaga ng mga Hudyo. Hanggang sa kamatayan, sila din ang pumatay. At ganito sa ating buhay. Tapos there will be a time sisisihin natin ng Diyos kung bakit nangyari ito sa atin. Hindi natin maklaim sa ating sarili na tayo may mali. From the very beginning, walang mali ang Diyos. Walang mali ang ating Panginoong Jesucristo. Sino may pagkakamali? Tayo, kasi tayo may katawan. Kaya minsan ang ating disposition sa buhay, hindi dapat nakalaan kung ano yung kagustuhan ng ating sarili. Dapat, kung may disposition tayo sa buhay, ito dapat ang mangangalaga sa ubasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo may-ari nito. At bilang may-ari na temporary dito sa lupa, pangalagaan po natin. Ay katulad na lang, pag tayo nagpupunta tayo sa opisina, nagtatrabaho tayo, kahit sa school, kung teacher man tayo, o sa anumang antas ng institusyon, nagagawa pa natin ang trabaho po natin. Pag hindi natin nagagawa ang trabaho natin, dumating ang evaluation, ano mangyayari? Maaari ma-demerit ka, maaari ma-expulsion ka. Pero kung pinangalagaan mo ang pangalan mo, pinangalagaan mo ang biyaya ng Diyos, inalagaan mo siya. Kahit ang company, hindi ka iiwan. You are the asset. Kaya kung ikaw ay asset, papapag-aralin ka pa. Hindi ka nila bibitawan kasi nakita ang potentiality mo. At yun ang papapahalaga ng ating Panginoon. Kung pinapahalaga natin lahat ng biyaya ng ating Panginoon, maraming biyaya pang darating sa atin. At ang biyaya ng kagandahan ng buhay. Kaya sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, pahalagahan po natin ang lahat na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Protektahan po natin ito. Walang ibang mag-iingat nito kundi tayo. Katulad ng sinabi ko po, kung tayo isang trabahador, ano ba dapat natin gawin?
dadayain natin ang ating mga satay mo ano paman. Sana di ganun ang ating maging attitudes. Maghahanap tayo ng magaganda, sabi nga natin, para gumanda ang yung sweldo. Dapat base performance at makikita yon. Kaya kahit po sa ating buhay, mapapangalagaan din po natin ang ating sarili kung alam po natin na ang ating ginagawa ay hindi lang para sa sarili, kundi alay natin sa Panginoon at para sa Panginoon. Kaya lahat ng gumagawa ng kapalpakan, there will be a time, susuklian yan, sisingilin yan. Kaya yung ganun ang pamamaraan ng ating Panginoon sa mga taong hindi tumutupad sa kanyang tungkulin. Kung hindi ko mag-suffer, ang magsasuffer marahil ang anak mo o ang apo mo. That is why, pinapahayag sa atin ng ating Panginoon na pahalagahan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At kung ito'y ating pinapahalagahan, mas lalo pang magiging maganda ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Lagi po nating iisipin, mahirap pa mong gawin ang kabutihan ng ating Panginoon. Pero lifetime ito. Kaysa mandaya ka, kaysa manloko ka, kaysa pumatay ka. Kaya nga sa buhay po natin, nagiging patay tayo kahit buhay kasi malayo tayo sa Panginoon. Malayo ang pagsunod po natin sa ating Panginoon. At anong sinusunod natin? Kung ano ang takbo ng mundo na meron tayo. Kaya kung dumating ang panahon na ang takbo ng mundo ay kakaiba, magiging kakaiba ka rin. Parang sinasabi ng ating Panginoon, nasaan na tayo? Nasaan na ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Kaya't sa lalim po ng ating pagkilala sa ating Panginoon, pahalagahan po natin ito. At pag pinahalagahan po natin ang lahat ng ito, pagpapahalaga po natin ito sa ating sarili. At ito ay respeto at paggalang sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya't sa buhay po natin bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, simple lang po ang gusto niyang ipahiwatig sa ating Ebanghelyo. Huwag maging madamot sa kabutihan ng Diyos, kundi pahalagahan ang lahat. At pag ito'y pinahalagahan, magiging maganda ang buhay po natin. Hindi lang pisikal, kahit ang ating kalooban, kahit ang ating mga spiritual na pamumuhay bilang isang Katoliko. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masungit na ipinagtatanggol ni San Justino sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtihis ang pusalog na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyo, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, at inaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Bilang bayan nagkakatipon sa ngalan ng ating Panginoon, awitin natin na lakas loob ang panalangin tinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipanintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyon ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ni San Martin ng Martin na si San Justino. Kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin at pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay lang sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaan ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.